Hello mga ka-Wonderham. Ang isosolve naman nating equation ngayon ay 2 raised to 2x plus 3 minus 2 raised to x plus 4 equals 17 times 2 raised to x minus 4. So, ang una nating gagawin nating 2 raised to 2x times 2 raised to the third power minus 2 raised to x times 2 raised to the fourth equals 17 times 2 raised to x minus 4. So, bakit natin ginawang ganyan? Kasi sa laws of exponent natin, kapag nag-multiply tayo ng a raised to m times a raised to n, equal siya sa a raised to m plus n. So, yan yung laws of exponent. For example, x raised to the fifth times mo sa x cube equal siya sa x raised to 5 plus 3 or x raised to the 8. So, binaliktad naman natin. Ito namang may plus, pinaghiwalay natin yung magka-plus. Pinag-multiply natin. So, yun yung ginawa natin dito. So, next naman, natin gagawin ay ito namang 2 raised to 2x, gagawin nating 2 raised to x squared. So, kopyahin lang natin yung iba ulit. 2 raised to x, 2 raised to the fourth, 17, 2 raised to x minus 4. So, bakit naman natin ginawang ganito ito? So, yung isa pang laws of exponent naman natin, kapag meron tayong a raised to the m, tapos ni-raise mo sa n, same lang siya sa a raised to the m times n. So, example ulit, x squared, tapos kinube mo, equal siya sa x squared, yung 2, ita-times mo sa 3, equal siya sa x to the 6. So, pinagbaliktad lang din natin ulit. So, ito, pinag-multiply, kaya naging 2x. So, yun yung ginawa natin dito. So, ang next step naman, ilelet natin yung 2 raised to x maging y. So, gagawin natin y yung 2 raised to x. So, gawin natin itong y, tapos squared, times 2 cube equals 8. So, times 8 minus 2 raised to x, gagawin natin y. 2 to the fourth equals 16 equals 17. 2 raised to the x, gagawin natin y minus 4. So, ayusin lang natin yung sulat natin. Unahin natin yung coefficient. 8y squared minus 16y equals 17y minus 4. So, next naman, ilagay natin lahat ng mga terms sa kaliwa ng equal. So, 8y squared minus 16y. 17y, pag nilipat mo sa kaliwa, magiging minus 17y. Minus 4, pag nilipat mo sa kaliwa, magiging plus 4. Equal 0 na lang ang nasa kanan. So, pagsamahin natin itong like terms. 8y squared minus 16y minus 17y, pag pinagsama mo, minus 33y plus 4 equals 0. So, meron na tayong trinomial. Pwede na natin siyang i-factor. So, kahit anong method ng factoring kung saan tayo komportable. So, ako ganito ang gagawin ko. 8 ita-times ko dito sa 4, magiging 32. Tapos kokopyahin ko yung minus 33y. Tapos y squared yung matitira. So, meron akong bagong trinomial muna na gagawin. Na 1 ang coefficient ng y squared. So, ngayon iisip ako ng dalawang number na kapag pinag-multiply ko equal sa 32 at kapag pinag-add ko equal sa 33. Equal sa negative 33 pala. So, negative 32 times negative 1 equals positive 32.
negative 32 plus negative 1 equals negative 33. So, ang factor nitong trinomial na to ay x minus 32, x minus 1. So, paano naman natin kukuhanin ang factor nito? So, may 8 to. Di-divide natin ito sa 8. So, yan yung method ko ng pag-factor ng trinomial. Maaring iba ang inyong method. So, kung saan kayo komportable, yun ang gamitin nyo. So, 32 divided by 8 equals 4. X minus 4. Ngayon, pag ganito naman, hindi mo mapag-divide yung 1 tsaka yung 8. Yung 8, ilalagay mo sa tabi ng x. Magiging 8x minus 1. So, ito ang factor nitong trinomial na to. So, isulat natin ulit. X minus 4, 8x minus 1. So, pwede nyo namang i-check. I-file method nyo lang to. Ganito ang magiging sagot niya. So, ngayon, na-factor na natin. Pwede na nating i-equal sa 0. Y pala to. Excuse me po. Y pala to, hindi x. Y. So, y minus 4 equals 0. 8y minus 1 equals 0. So, y is equal to 4. Ito naman, 8y. So, 8y equal 1. So, divided by 8. Cancel. Y equals 1 over 8. So, ngayon naman, yan yung y. Pero ang y natin ay equal sa 2 to the x. So, sulat ko lang ulit dito. Y equals 4 tsaka y equals 1 over 8. Pero ang y natin ay equal sa 2 to the x. So, ibig sabihin, ang 2 to the x equals 4. So, itong 4, pwede natin siyang isulat as 2 squared. Kasi 2 squared equals 4. So, pareho na sila ng base. Ibig sabihin, itong x ay equal sa 2. X equals 2. Ngayon, ito naman. Y equals 1/8. So, 2 to the x equals 1/8. So, ang 1/8, pwede mo siyang isulat as 1 over 2 cube. Ngayon, para mo ilagay sa numerator yung 2, gagawin mo negative yung exponent. So, ganito. Ang 1 over 2 cube equal lang siya sa 2 raised to the negative 3. Parehas lang yan. So, loss of exponent pa rin yan. So, magiging equal siya sa 2 raised to negative 3. So, same ang base. X is equal to negative 3. So, yan ang ating solution. X equals 2, x equals negative 3 dito sa ating equation. So, yan po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!